Hello sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Lex. At ibabahagi ko lang po sana itong kwento sa akin ng aking lolo Monching. Nangyari po ito noong mga panahong binata pa lamang siya at magsisimula na maging kilalang albularyo sa aming baryo at maging sa ibang mga lugar. Taga-Capiz po itong lolo ko. Ayon kay lolo, simula nang mamatay yung kanyang ama, siya na nga yung nagpatuloy ng naiwan itong gawain. Mula pagkabata ay mulat na nga yung mga mata ni lolo sa gawain ng kanyang ama bilang isang albularyo. Sa kadahilan ng yun din, sa murang edad pa lamang ay marami na siyang natutunan. Sa kanyang ama na kalaunan nga ay nagamit naman ito. Bago mamatay yung kanyang ama ay siya na nga mismo yung humubog kay lolo para maging isang magaling na albularyo. Tinuturuan niya ito sa mga lihim ng karunungan na siyang nakatulong din kay lolo upang maituring na isang magaling na manggagamot noong kapanahunan nito. Dahil na rin sa ganoong trabaho nilang mag-ama, marami nang naranasan noon si Lolo Monching. Sa mga iba't ibang elemento, meron silang mga natulungan ng mga sinapian ng mga elemento at higit sa lahat, mga taong muntikan ng mabiktima ng mga aswang, nahawaan man, o kung ano pang mga kaso na may kinalaman sa mga ganoon. Hindi naman takot sa mga ganong senaryo si lolo, gayong naniniwala siyang bilang isang albularyo ay dapat na matapang at walang kinatatakutan. Dahil kahit papano ay nakilala na rin si lolo sa kanilang baryo. Minsan ay hindi maiwasang may dumadayo din sa kanya na mula pa sa ibang mga lugar. Isa nga sa mga dumayo noon kay Lolo Monching ay yung mag-asawang yon. Malaki raw yung problema ng mag-asawang yon na nagpakilala kay lolo na sina Guido at Delia. Ayon pa kay Guido, dahil buntis nga yung kanyang asawang si Delia, hindi maiwasang paranasan daw sila ng mga aswang. Ilang pagkakataon na rin kasing nangyari yon sa kanila at ilang beses na rin daw na nanganib yung buhay ng kanyang mag-ina. Gawa raw nun ay humingi na nga sila ng tulong kay Lolo Monching para na rin magkaroon ng proteksyon yung kanyang asawa sa mga ganoong nilalang. Napag-alaman din ni Lolo na sa baryo pala nila Guido ay may nananalasa raw na isang aswang. Dahil nga raw doon ay takot na rin yung mga tao sa kanilang baryo. At pati siya ay nangangamba na rin kung sakali mang yung kanyang mag-ina yung puntiryahin ng aswang na yon. Naawa naman si Lolo Monching gayong kita nga yung takot at pangamba sa mukha ng mag-asawa. Nagpasya nga si Lolo na tulungan na lamang yung mga ito. Kaya't noon din, nagawa niya nga yung pangproteksyon na hinihingi ng mag-asawa. Nung matapos ay agaran niyang ibinigay yon kay Delia at pinagsabihan nito na ingatan yung bagay na kanyang ibinigay gayong mailalayo nga siya nun sa mga aswang. Naging kampante naman noon yung mag-asawa dahil sa ginawa ni Lolo Monching para kay Delia. Yun nga lang, makalipas naman yung halos 5 araw, ay bumalik daw yung mag-asawa sa kanya at nang hihingi ng paumanhin, gayong naiwala raw ni Delia yung ibinigay ni Lolo dito. Napailing na lamang noon si Lolo at wala na rin siyang nagawa kung hindi yung muling igawa yung babae ng ganon. Noon din ay nakiusap si Guido kay Lolo na kung maaari ay pumunta nga siya sa lugar nila Guido upang puksain yung naturang nilalang. Ayon pa sa lalaki, handang magbayad ng malaki yung mga tao sa kanilang baryo kapalit ng pagpapaalis ni Lolo sa aswang na naroroon. Napaisip naman daw noon yung lolo ko. Gayong medyo matagal na rin nung huli siyang magkaroon ng kalaban na isang aswang. Dahil sa awa at pagnanais na makatulong, ay pumayag naman daw si Lolo sa alok ni Guido. Ayon pa kay Lolo, balikan na lamang siya ni Guido upang sunduin sa bahay nito matapos yung 3 araw at nang makapunta nga ito sa kanilang baryo. Nakiusap rin si Lolo sa lalaki na pansamantalang mananatili ito sa kanilang bahay upang
habang naroroon na siya ay meron siyang matirhan. Makalipas nga yung 3 araw noon ay bumalik nga si Guido sa bahay ni Lolo. Nakahanda na nga noon yung lolo ko kaya't pagkarating ng lalaki, ilang sandali lang yung pahinga nito at saka umalis rin kaagad sila sa bahay ni Lolo. Noong makarating si Lolo Monching sa probinsya ni Guido, hindi naman siya nagkaproblema. Tulad nga ng napagkasunduan nilang dalawa, sa bahay ng mag-asawa na natili si Lolo. Unang gabi ni Lolo sa baryong yon ay nagmatsyag nga siya sa buong paligid. Nakabantay lang noon si Lolo sa labas ng bahay, sa bahagi kung saan nga madilim at walang makakakita sa kanya. Itak raw yung hawak ni Lolo noon at tahimik siyang nagmatsyag sa bahaging yon. Inabot pa nga ng halos 1 oras yung pagmamatsyag doon ni Lolo nang bigla siyang makarinig ng magkakasunod na pagkaluskos sa hindi kalayuan. Isa po yung itak sa paboritong gamitin ni Lolo. Lalo at ayaw nga nito na hayaang mabuhay pa yung mga nilalang na ganon. Naging alerto noon si Lolo lalo na at bigla ring nag-init yung kanyang pakiramdam. Batid niya ng mga sandaling yon na may kakaiba na nga sa paligid at merong panganib. Kaya't minabuti niyang ituon yung buong atensyon nito sa pagmamatsyag. Tahimik noon si Lolo habang palinga-linga sa paligid. Palakas naman ang palakas yung pagkaluskos na kanyang mga naririnig. Kaya't batid niya na palapit din ang palapit ang kung anumang nilalang na may gawa nun. Makalipas pa yung ilang sandali, hindi nagkamali si Lolo sa kanyang hinala dahil mula sa kanyang pinagtataguan ay kitang-kita niya ang isang mabalahibong nilalang. Nagbabaga yung mga mata nun. Kabilugan pa po ng buwan ang gabing ito, kaya't alam ni Lolo na agresibo yung mga aswang. Pinagmasdan lang ni Lolo yung naturang nilalang. Hindi rin ganoon kalayo yung distansya nito sa kanya. At naaamoy rin ni Lolo Monching yung malansang samyo ng hangin dahil sa aswang na iyon. Napansin naman ni Lolo na napapasingot din sa ere yung naturang nilalang na animoy may hinahanap ito. Walang ano-ano ay napaangil nga yung aswang at biglang napalingon sa gawi kung saan nagtatago si Lolo. Marahil ay ramdam din ng nilalang na iyon ang kanyang presensya roon kaya't ganoon na lamang yung mabalasik niyang titig sa bahaging yon. Bagay na gusto rin namang mangyari ni Lolo upang siya na nga mismo yung lumapit kay Lolo. Inihanda na nga ni Lolo yung kanyang sarili noon sa posibleng pag-atake ng nilalang na yon sa kanya. Napangiti na lang daw si Lolo gayong tila nagdadalawang isip nga raw yung aswang na sumugod dito. Natatawa na nga lang si Lolo dahil mukhang takot ito sa kanya. Gayong ramdam ng nilalang na yon na hindi pangkaraniwang tao yung kanyang kaharap. Pero kahit na ganon, hindi na lamang nagpakampante si Lolo noon. At mahigpit rin na hinawakan yung kanyang armas. At humugot pa nga siya ng punyal, kahit meron na siyang hawak na itak. Hindi na nga nagulat noon si Lolo Monching nung magsimulang kumilos yung nilalang. Mabilis raw yung galaw nito at sinugod si Lolo sa kanyang kinaroroonan. Dahil napaghandaan naman siya ni Lolo, nagawa niya ring sabayan yung naging pagsugod nun. Ganoon na lang yung pagngisi ng aswang dahil marahil hindi rin ito nagkamali na may nakaambang kalaban sa kanya. Nambuno nga yung dalawa at sa bawat pag-atake ng aswang ay nilalabanan rin siya ng lolo ko. Hindi nagpatalo yung bawat isa sa kanila dahil ayaw ring matalo ni Lolo sa aswang na yon. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ito. Napangisi na nga lang si Lolo noon dahil mukhang nahulog na nga yung nilalang sa kanyang patibong. Lalo at lumapit nga ito mismo sa kanya. Ayon pa kay Lolo, nagawa raw niya itong sugatan gamit yung kanyang punyal na gawa pa sa tanso. At pagkatapos daw nun, hindi na nga siya nagdalawang isip na bumigkas ng orasyon. Dahil doon,
Natigilan daw yung aswang at tila na natili lang na nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Na parang naistatwa raw ito at hindi niya magalaw yung kanyang katawan. Maya-maya pa ay nanghihina raw ito bigla. Bakas daw sa mukha ng nilalang na galit ito sa ginawa sa kanya ni Lolo Monching. Pero napangisi na lang nga noon yung lolo ko dahil animoy nakita na raw niya ng takot sa mukha ng aswang na yon. Lalo pat sa bawat pagbigkas nga nito ng orasyon ay naapektuhan na nga yung nilalang. Nung mangyari na nga yun na parang nanghina na yung aswang na yon, inihanda muli ni Lolo yung kanyang punyal at nang makalapit siya sa aswang ay walang pag-alinlangan niyang itinarak yun sa may bandang tiyan ng nilalang. Napahiyaw na lang daw noon yung nilalang na noon ay nanghihina na dahil wala na rin naman siyang magagawa. 3 ulit daw na ginawa ni Lolo na saksakin yung aswang na yon bago nga niya gawin yung sumunod niyang balak sa aswang. Nagwika pa si Lolo Monching noon. Ayon kay Lolo, sinabi niya sa nilalang na hindi niya akalaing sa unang gabi pa lang niya roon ay magkakalaban na nga sila ng naturang aswang na iyon. Inasahan raw niya kasi na baka hindi niya agad ito makaharap sa kanyang unang gabi. Napatawa na lang noon si Lolo nang sabihin pa niya sa nilalang na marahil ay tadhana na rin yung nagtagpo sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Lolo, yung kapalaran na rin daw yung humatol sa nilalang ng gabing yon dahil yun na yung kanyang magiging kamatayan. Galit na galit daw yung nilalang noon at nagbabaga pa rin yung mga mata. Pero hindi takot si Lolo gayong nagawa na nga niyang ipako yon. At hindi na nga makagalaw yung nilalang hanggang sa unti-unti na raw itong nalagutan ng hininga. Habang unti-unti nga raw itong nalalagutan, hindi pa inasahan ni Lolo na magwiwika pa raw yung nilalang. Nagmakaawa pa raw ito kay Lolo na wag siyang tuluyan. Gayong lilisanin na lamang niya yung baryo at hindi na nga siya babalik pa ron. Napatingin na lamang si Lolo sa nilalang dahil nga hindi niya akalaing magmamakaawa pa ito sa kanya. Kung ano-ano pa raw yung mga kondisyong sinabi nito kay Lolo upang mabuhay lang siya. Ang sabi pa raw ng nilalang na yon ay pwedeng gawin ni Lolo sa kanya ang kahit na ano, wag lamang yung patayin siya ng gabing yon. Kaya pa raw niyang paghilumin yung sugat kung bibigyan siya ng pagkakataon ni Lolo. Talagang labis raw itong nagmamakaawa kaya't medyo napaisip rin daw si Lolo. Pero syempre, buo na rin yung kanyang pasya. At syempre, hindi nagbago yung kanyang pasya sa kabila ng lahat ng yon. At ilang sandali pa, ay napatawa na lang daw si Lolo ng bahagya at napailing. Dahil parang umasa pa yung aswang na yon na bubuhayin pa niya ito. Maya-maya pa itinarak na nga niya sa dibdib ng aswang na yon ang kanyang punyal. Napahiyaw lang daw yung aswang noon at napatingin kay Lolo Monching. At pagkatapos nun, ay tuluyan na nga itong namatay. Talagang tinuluyan po ni Lolo yung nilalang na yon upang hindi na makapanalasa sa iba pang mga lugar. Wala siyang tiwalang tutuparin ito ang kanyang mga pangako kung sakali mang buhayin siya ni Lolo. Isa pa ay nagpunta nga si Lolo sa lugar na yon upang tuluyang puksain yung nilalang. Hindi para paalisin lang, gaya ng sinabi ni Guido, kundi talagang patayin. Yun naman daw yung nararapat sa nilalang na yon. Ayon pa kay Lolo, hindi raw dapat binibigyan ng pagkakataon yung mga ganong uri ng aswang na alam niya nung una pa lang niyang nakita na may mga nabiktima ng inosenteng buhay. Nagpatulong pa nga raw si Lolo noon kay Guido upang ilibing yung bangkay ng nilalang na yon. Katunayan ay dinasalan pa raw niya ito. Nasa wakas ay nakalaya na nga siya sa pagkaaswang nito dahil sa ginawang pagpatay sa kanya ni Lolo. Tinupad rin ni Lolo yung kanyang isinumpa sa mag-asawang Guido at Delia. Napupuksay niya yung aswang sa kanilang lugar. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.